Dito sa TV5 Kids presents Cartoon Network. Huwag tayong mawala ng pag-asa, no? May oras pa. Vice President Binay lumapag na sa Beijing para iapila ang sentensya sa 3 OFW na bibitayin doon. Mga pamilya ng mga nasa death row, susunod ng biyahe bukas at sa linggo. Pagdinig sa Garcia plea bargain, muling gumulong sa Senado. Mga senador, naghinay-hinay na sa pagtatanong. Mga dating general at ex-congressman na idinawit sa umano'y anomalya sa AFP, pare-parehong itinangging nakinabang sa pondo ng sundalo. Apela ni Lauro Visconde para balik na rin ang pag-absuelto kina Hubert Webb, pinal ng ibinasura ng Korte Suprema. Poppy seeds na ginagamit na sangkap sa pagluluto, ipinagbabawal na matapos makitaan ng opium sa pagsusuri ng PIDEA. Sa Aksyon Metro, 2 bangkay na hinihinalang biktima ng salvage natagpuan sa Las Piñas at QC. Sa Aksyon Abroad, iba't ibang klase ng parol ibinandera sa China. Sa Makata Super Video, sa 4 na taong kulang, kayo'y mawiwili na bagong impersonator ni Elvis Presley. At gawa sa yellow sculptures at kaharian, doon sa Slovenia, ating puntahan. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 18 ng Pebrero, Ang maaksyong balita. Nabuhayan ng loob ang mga kaanak ng 3 OFW na nasa death row sa China. Yan matapos matuloy ang biyahe ni Vice President Jejomar Binay kaninang umaga para magsilbing emisaryo. Tuloy na rin ang pag-alis ng mga kaanak bukas para makasama ang mga OFW. Para sa update, may live report si Marlene Alcaide sa DFA. Marlene? Ni Vice President Jejomar Binay na bumiyahe papuntang China ay ang mga kamag-anak ng 3 OFW na bibitayin doon. Nag-alay ng dasal sa kanyang altar si Edith Ordinario nang mabalita ang nakaalis na papuntang China si Vice President Jojo Binay kaninang umaga. Hinihiling niya ang tila imposibleng birthday gift para sa kanyang anak na maisalba siya mula sa kamatayan. Sa 25 ang birthday ng anak niyang si Sally, pero sa 21 na nakatakda ang kanyang bitay sa pamamagitan ng lethal injection. Sa Diyos lang tayo kakapit, anak. Magdasal ka. Huwag mong kalimutan magdasal. Sana itong pagpasok dyan ng Vice Presidente natin dito sa Pilipinas, may resulta ang lakad niya, anak. Hindi mapigilan ang luha ni Aling Edith tuwing masisilip ang litrato ng anak. Inaalala raw niya ang kinabukasan ng 2 anak ni Edith. Ang 12 anyos na panganay nitong si Princess, naiintindihan na raw ang nangyayari sa ina. Kang mag-alala, mama. Kukuha ako ng kursong attorney. Ipaglalaban kita sa akin. Natats ako talaga. Naiyak ako. Padala ako ng... Sa huling sulat raw ni Sally, sinabi nitong hindi niya maipaliwanag kung papaano napunta sa kanya ang mahigit 4,000 gramo ng heroin. Ang gusto lang naman daw ni Sally, mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Hinanda na ng pamilya ang mga gamit na dadalhin pag-alis bukas. Gusto pang ihabol ni Aling Edith ang chicharon at peanut brittle na paborito raw ng kanyang anak. Bukas ng umaga ang alis ng pamilya ni Sally. Kasama nila ang nanay at kapatid ni Ramon Creto, ang kasama ni Sally na bibitayin sa Lunes. Sa linggo naman ang alis ng pamilya ni Elizabeth Batain na nakatakdang bitayin sa Martes. Sabi naman ng DFA, ito ang unang beses na pumayag ang Chinese government na tanggapin ang isang delegasyon tulad ng pinangunahan ni Vice President Jejomar Binay para iapela ang kasong pinal na ang desisyon. Panalangin. Nakakagawa yan ng himala. So, I would rather say, and I hope you believe me if I tell you, na sinasadyos ko na lang ito.
Sa ngayon, Mike, ay inaantabayanan nga natin dito sa DFA ang resulta na naging pagpupulong ni Vice President Jejo Marbinay kasama nga ang matataas na opisyal mula dyan sa China. Mike? Maraming salamat, Marlene Alcaide. Nakikipagpulong ngayon si Vice President Jejo Marbinay sa Chief Justice ng Supreme Court sa Beijing. Dito inaasahang makikiusap si Binay na ibaba sa habang buhay na kulong ang sentensyang pitay ng 3 OFW doon. Kasama ni Binay sa meeting kay Wang Shenzhun si DFA Undersecretary Esteban Conejos. Kahapon lang sinabi ng Chinese government na hindi ito ang tamang panahon para bumiyahe si Binay. Pero agad ding binawi ng China ang pahayag. Nang tanungin ng foreign media si Binay kung may nakikita siyang indikasyon sa magiging takbo ng kanilang usapan, ayaw daw muna niyang magbigay ng spekulasyon. I haven't heard yet the full itinerary, so just give us time so we can sit down and talk about our itinerary. It is a last-minute plea. Have you had any indication from the Chinese side? I don't want to speculate. Pinasalamatan naman ni Pangulong Aquino ang bansang China sa pagpayag nilang makapunta roon si Vice President Jejo Marbinay bilang emisaryo. Habang nasa China si Binay, nanawagan naman sa lahat ang Pangulo na ipagdasal ang mga kapatid nating bibitayin doon. Hiling ng Pangulo, maging matagumpay ang misyon ni Binay na maibaba man lang sa habang buhay na pagkakabilanggo ang parusang bitay sa 3 Pinoy. Huwag po sanang harangan. Dalawang bangkay ng lalaki na hinihinalang biktima ng salvage ang natagpuan sa Las Piñas at QC. Sa itsura ng mga biktima, halatang pinahirapan sila bago pinatay. Ikwento mo, Jeff Caparas. Nakabalot ng damit ang ulo habang nakatali ng alambre ang leeg, kamay at paa nang matagpuan ang bangkay ng lalaking ito sa isang kalye sa Barangay Almansa 1 sa Las Piñas kaninang madaling araw. May 2 tama rin ng bala ang likod ng biktima. Ang tanging palatandaan sa kanya, ang tatong agila sa kanyang likuran. Ayon sa isang residente, inakala niya noong una na lasing ang lalaki, kaya nilapitan niya para gisingin. Akala ko lasing nga. Yung pala nang tinadyakan ko, matigas na, ipatay. Base sa investigasyon ng pulis, may 3 oras ng patay ang biktima. Wala rin silang nakitang bakas ng dugo sa crime scene. Hindi rin na-recover ang mga basyo ng bala. Ito na ang ikalawang beses na may natagpo ang bangkay sa lugar. Isa pang bangkay ng lalaki ang natagpoang nakahandusay sa gala sa QC pasado 2:00 ng madaling araw. May karatula pang nakapatong sa bangkay ng biktima kung saan nakasulat na, "Kung gusto nyo sumunod, mangarnap kayo at magtulak ng droga." Balot ng packaging tape ang mukha ng lalaki at laslas ang leeg. Inaalam na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng biktima. Ilalagay natin sa mas masusing investigasyon para mapagkilanlan natin kung nakasulat na ito ay totoo. Hindi pa naman natin alam kung ano talaga ang tunay na pagkatao nitong tao na to. Jeff Caparas, News 5. Mala face-to-face ang naging eksena ng pagtulungan ang isang lalaki ng kanya mismong kapatid at ina. Ikwento mo, Carla Lim. Idinaraing ng lalaking ito ang matinding sugat sa ulo na inabot sa tubong pinalo sa kanya, pero ang mas masakit daw, sarili niyang kapatid ang may gawa nito. Eksenang mala face-to-face tuloy ang kinalabasan ng paghaharap ng napuruhang si Romel Villalon at ang kapatid niyang si Ben dito sa Barangay Hall ng Katmon sa Malabon. Ano ba rin sila bumanod sa akin? Yun iniiwas mo eh. Wala ko iniiwas. Banatan ako nitong tarantadong to. Ano ba silbi nito? Kapatid ko lang to. Pero mismo ang kanilang ina na si Aling Minda, ipinagtanggol ang anak niyang si Ben. Iniidis ko nila. Galing kaya doon sa simbahan. Kahit nagsisimba ako, sinasabi niya, demonyo ako. Tinatanggap ko na. Minumura ko, hindi lang kumikibo. Lasing na lasing daw kasi si Romel at winasak ang pintuan ng kanilang bahay. Naitulak daw ni Ben si Romel dahilan para madapa ito at tumama sa sahig ang ulo. Sa gitna ng diskusyon, si Romel inilabas ang matagal ng sama ng loob sa ina. May favorite daw kasi ang kanyang nanay. Pati si Ben may hinanakit din sa kuya. Galit ako, galit. Sa huli, nagmatigas pa rin si Romel at hiniling sa barangay na magkaroon ng kasunduan na magkanya-kanya na silang pamilya. Carla Lim, News 5.
Dun, 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 dun. You ain't nothing but a ham dog. You cry all the time. Tama kay lyrics ko. Sa lolo at lola na oldies but goodies, mga lumang kanta nyo, inyo bang nami-miss? May batang sasariwa sa inyong memories na favorite banatan ay kanta ni Elvis. Dun, dun. Itong si Cameron, talento'y nagkaroon, subalit ang kanta nung unang panahon. Sa mura ng edad na 4 na taon, manaraw sa tatay, ang singing sensation. Galing ng ano ko, parang ako. Dinudumog na nga, daming humahanga. Ang masasabi ko ay, pasok ka sa banga, may sakit pa daw yan, pero di halata, tsak iidolohin ng bata at isip bata. Mga kids, alam niyo ba na si Elvis Presley na the king of rock and roll ang naitalang may pinakamaraming fans club, siya rin ang highest earning celebrity kahit tigok na siya at meron siyang 35,000 na impersonators. Ang dami! Kabilang na dyan ang Elvis Presley of the Philippines na si Eddie Mesa. Okay lang naman gumaya kay Elvis sapagkat yan po talaga ay magaling na ehemplo. At syempre ang akin naman nung kasabihan, hindi ko napapangarapin na si Elvis maging kasing yaman kung ako naman ay nandun sa libingan. Gusto pang mabuhay, di makatatawanan para pa magbigay ng impormasyon, edukasyon, leksyon, dito lang sa Aksyon! Susunod sa aksyon, Senado, lumambot nga ba sa plea bargain investigation pagkatapos ang pagkamatay ni Angelo Reyes? Paggamit ng poppy seed sa pagluluto, ipinagbabawal na ng PIDEA matapos makitaan ng kopyo. At Doktora Vicky Bello ipinagtanggol si Hayden Co sa gusot nila ni megastar Sharon Cuneta. Sabi ni Inay, may pupuntahan kami. Sabi ko, saan